Nabatid na 26 ang Pogo Company ang nag-ooperate sa Pasay, ngunit nagsara ang iba sa kanila dahil sa pandemya. Matatandaan noong Oktubre 27, ni-raid ng Interagency Council Against Trafficking ang gusali kung saan nag-ooperate ang isang Pogo na karamihan ay mga Chinese. Sa harap ito ng controversial na sunod-sunod na pag-raid ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC sa mga illegal pogo sa Pilipinas. Naiulat din na may torture chamber ang pogo kung saan dito pinahihirapan ng mga biktima. Kabilang sa mga torture device na natagpuan ng isang wooden club, baseball bat at heavy-duty taser. Kinansela ng Pasay LGU ang mga lisensya ng mga pogo upang makakumplay muli at sumailalim sa inspeksyon ng pamalaang lokal. Ang ginagawa po talaga namin bago pa magka-rate ng ganito, kinancel po namin lahat ng kanilang loans. Kasi nga gusto ko sumuport sa kagustuhan ng national government na tingnan kung may mga hindi magagandang activities na nangyayari. Paliwanag ng alkalde na mahigpit ang pagbibigay nila ng permit sa mga kumpanya ng Pogo, kundi yaon lamang nag-comply sa requirements ng PAGCOR at kanilang LGU. Sa mga gusto pang mag-operate or mag-open ng gaming, dito po sa Pasay, talagang we do not allow illicit activities. At hindi po kami nagbibigay ng mga permit pagka mga illegal ang mga gawain. Aminado si Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano na nagsasagawa sila ng inspeksyon sa mga pogo sa Pasay pero hindi madalas ang surprise inspection sa mga pogo hubs sa lungsod. Sa harap ito ng controversial na sunod-sunod na pag-raid ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC sa mga illegal pogo sa Pilipinas. Paliwanag ng alkalde na mahigpit ang pagbibigay nila ng permit sa mga kumpanya ng pogo, kundi yaon lamang nag-comply sa requirements ng PAGCOR at kanilang LGU. Matatandaan noong Oktubre 27, ni-raid ng Interagency Council Against Trafficking ang gusali kung saan nag-ooperate ang isang pogo na karamihan ay mga Chinese. Naiulat din na may torture chamber ang pogo kung saan dito pinahihirapan ng mga biktima. Kabilang sa mga torture device na natagpuan ng isang wooden club, baseball bat at heavy-duty taser. Ang ginagawa po talaga namin bago pa magka-rate ng ganito, kinancel po namin lahat ng kanilang loans. Kasi nga gusto ko sumuport sa kagustuhan ng national government na tingnan kung may mga hindi magagandang activities na nangyayari. Nabatid na 26 ang Pogo Company ang nag-ooperate sa Pasay, ngunit nagsara ang iba sa kanila dahil sa pandemya. Kinansela ng Pasay LGU ang mga lisensya ng mga Pogo upang makakumplay muli at sumailalim sa inspeksyon ng pamalaang lokal. Paglilinaw din ni Rubiano na may 9 na Pogo Company sa lungsod ang tumuguna sa mga requirement na hinihingi ng PAGCOR at LGU. Ito naman ang mahigpit na paalala ng alkalde sa mga nais na mag-operate ng gaming sa Pasay. Sa mga gusto pang mag-operate or mag-open ng gaming, dito po sa Pasay, talagang we do not allow illicit activities. At hindi po kami nagbibigay ng mga permit pagka mga illegal ang mga gawain.